Ang tanong niya, kung ang hininga po ay babalik sa Diyos at ang katawan ay babalik sa lupa, paano po ang paghuhukom kasi bumalik na sa Diyos ang hininga eh? Ayun. So, salamat po sa tanong ng isang kaibigan natin. Ano po? Tunay, tama yung binanggit po ninyo sapagkat yun ang sinabi ng Biblia na kapag ang tao ay namatay, of course, yung hininga babalik sa Diyos. Bakit babalik sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Ano po? At ang Panginoon ang nagkaloob ng hininga. Kaya nung ang tao likhain ng Diyos, ay hindi po magiging buhay ang tao kung walang hininga. Ano po? Siya ang nagbigay. Basahin muna natin ang Biblia. Sa Genesis chapter 2, verse 7, o Genesis kapitulo 2, versikulo 7, ito po ang ating mababasa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ayan, purihin ng Panginoon. Mga minamahal, ang tao ay nilikha ng Panginoon. At ang unang nilikha niya na galing sa alabok ay si Adan. At napansin natin, mga minamahal, na galing sa alabok. Ano po? At pagkatapos niyang hinulma na tao, si Adan, of course, ay hindi pa ito buhay, pero pormang tao na. Ang ginawa niya ay hiningahan. Ang sabi dito, hiningahan ng Panginoon ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay, mga binamahal. So maliwanag, ang Diyos ang nagkaloob ng tinatawag nating hininga. Siya ang nagbigay. Pag ang tao namatay, saan pupunta? Tama ang tanong ng kapatid, no? Na sa kanyang bahagi ng kanyang tanong, kung ang hiningay babalik sa Diyos. Tunay, babalik sa Panginoon talaga. Sa Ecclesiastes kapitulo, simulan muna natin, dito muna tayo sa mga awit. Mga awit muna tayo. 146, versikulo 4, meron tayong ganitong mababasa, mga minamahal. Sabi riyan, ang kanyang espiritu ay humiwalay. Siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Dito po, mga minamahal, ay yung pong espiritu, ayan yung po yung hininga natin, no? Ruwak, no? Lumalabas sa ating ilong at pumapasok. Hininga natin. At sabi dito, humihiwalay ang espiritu. Sapagkat kung hindi hihiwalay yung espiritu, yung hininga, ay hindi mamamatay ang tao. Ano po? Humiwalay ang espiritu at ang tao ay bumalik sa kanyang pagkalupa. Ayun. Napansin natin, mga minamahal, no? Bumabalik sa kanyang lupa. Kaya pala napapansin niyo ang tao kapag kahit na maputi, no? May mga mapuputi naman talaga, ba't hindi nawawala ng libag? Di ba? Sabi niya, bakit may libag? Parang hindi nawawalan ng libag. It's because ang tao galing sa alabok ng lupa. At pag namatay, babalik sa lupa ang ating katawang lupa. Ano? At yung ating hininga, hihiwalay sa atin. Of course, kaya nga ang tao mamamatay. Pagka mamatay ang tao, babalik ito sa Diyos. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ayun. Yung pong salitang espiritu, mga minamahal, bumalik dyan, ay hininga po yan. Kung meron ka magandang balita dyan, ay ipakita natin na talagang babalik sa Diyos yan. Sabi riyan, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ayun, napakaganda ng pagkasabi mo, minamahal. Sabi dito ganda ng salin ng magandang balita. Very, very clear, malinaw at mababaw. Mababaw ang salin. Kaya mas madali nyo maintindihan. Bago niya tayo manumbalik sa ating ang alabok sa ang katawang lupa natin, ay alalahanin natin siya bago bumalik ang ating hininga sa Diyos sapagkat siya ang nagbigay nito. So yan po ang premise, mga minamahal. Ngayon,
Ang tanong niya, ay paano naman ang paghuhukom? Eh, mga patay na eh. Mga kapatid, at doon sa nagtanong, ating alalahanin na pagdating ng ating Panginoon, yung mga namatay na, bubuhayin. Ano? Bubuhayin. Yan po ang napakagandang balita. May mga narinig ako ay nagsa field pa sa ibang lugar. Sabi nung ilan, okay lang na nandito ako sa pagbibisyo. Dahil pag namatay naman ako, hindi ko naman maramdaman na ako'y susunugin sa apoy. Medyo sabla yun, mga minamahal. Sapagkat ang hindi nila alam na dapat nilang malaman, yung mga namatay ay bubuhayin. And I want to tell you, mga kaibigan, na merong dalawang klaseng pagkabuhay. Dalawang klaseng pagkabuhay. May pagkabuhay ng mga patay na mga mananampalataya at pagkabuhay ng mga patay na hindi mananampalataya. Ano ho? May pagkabuhay pareho. Pero alam nyo, yung mga namatay sa ating Panginoon ay mapalad yun. Ano ho? Sapagkat yung mga namatay sa Panginoon, tinatawag yung mga minamahal, mga namatay na may pananampalataya. Ano po? Yun ang magandang balita ron pag namatay na may pananampalataya. Gusto ko pong basahin sa inyo ang aklat po ng Juan 11:25 muna. Kahit sa magandang balita atidan para makita maliwanag po na. Ito, pakilagay muna sa magandang balita ito. Ang sabi rito, sa Juan Kapitulo 11, versikulo 25. Hebro na yan. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Purihin ang Panginoon. Ang ganda ng sinabi ng talatang ito. Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Purihin ng Panginoon. Kaya, mga minamahal, kung dumating man ang kamatayan sa tao, pero may pananampalataya siya sa Panginoon, ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. Sapagkat ang Panginoong Yesus na sinampalatayanan niya ay siyang nagbibigay buhay. At siyang bubuhay doon sa mga namatay na may pananampalataya. Purihin ng Panginoon, mga minamahal. Ngayon, dahil sa nakita natin na mayroon palang pagkabuhay na maguli. Binanggit ko sa inyo a while ago, may dalawang klaseng pagkabuhay. Pagkabuhay, mga minamahal, yung isang unang mabubuhay, maliligtas yun. Yung ikalawang mabubuhay, hindi yun maliligtas. Tingnan natin, mga minamahal ha. Kaya sabi niya, ay paano naman yun sa paghuhukom, may patay na, ay bumalik na sa Diyos. Ibabalik ng Panginoon yun, kaya nga bubuhayin. Tingnan niyo, mga minamahal ha. Sa aklat po ng Juan 5:28 hanggang 29, may binabanggit po rito ang napakaganda, mga minamahal. Sabi dito, huwag ninyo itong ibababa ito. Ayan. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Ayun. Darating pala ang oras o ang panahon na maririnig ng patay ang tinig ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Sa talatang 29, sabi rito, sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Kita nyo, mga minamahal, ito'y napakasaklap. Ibalik mo din sa tab. Ang ganda ng pagkasabi, mga minamahal. Yun ang niyang gumawa ng mabuti, tungo sa buhay. Sabi yan. Pero ang gumawa ng masama, tungo sa pagkabuhay na maguli. Sa kahatulan, so meron dalawa ito. Yung isang mabubuhay na grupo ay mabubuhay sila tungo sa buhay. Mayroong buhay na walang hanggan. At yung isa naman,
pagkabuhay na maguli sa kahatulan, mga minamahal. Ito'y napakagandang balita, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya ang sabi ng nagtanong, paano naman mangyari yon na mga patay na ay bumalik na ang hininga sa Diyos? Ano mangyari? Ay dibubuhay ng Panginoon. Ibabalik ang hininga. Bigyan natin ng example doon sa prophecy ni Propeta Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 37, ang verse po ay simulan natin sa 4 at tinan. Sabi dito hanggang 6. Muling sinabi niya sa akin, magsalita ka ng propesya sa mga butong ito, yung mga buto. At sasabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Kita niyo mga minamahal. Ano mangyari? Talatang 5. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, aking papasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Iyon, talatang 6. At sabi rito, ano mangyayari niyan? Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Purihin ng Panginoon, mga binamahal. Ang ganda ng sinasabi ng talatang ito. Kaya yung nagsabi, hindi ko na maramdaman sapagkat patay na ako niyan eh. Tandaan niyo, bubuhayin ng Panginoon, mga binamahal. Kaya lamang, ang malungkot na pagkabuhay, yung pagkabuhay sa ikalawang pagkabuhay na ang layunin ay para hatulan at parusahan, mga minamahal. Ano po? Ay malungkot yun. Pero doon sa unang pagkabuhay, ay masaya sapagkat mapalad ang tawag, mga minamahal. Tingnan natin ha. Dahil binanggit natin kanina sa aklat ng Juan na yung pong mga namatay, bagaman bumalik ang hininga sa Diyos, ibabalik ng Panginoon yon para mabuhay, mga minamahal. Yung mabuti at yung masama. Pero yung mabuti, hindi yun sasabay sa masama sapagkat ang mabuti ang unang mabubuhay. Ano po? Yung masama sa ikalawang pagkabuhay na yan, mga minamahal. Tingnan natin ang pagkakaiba. Sa aklat po ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 20, ang mga bersikulo ay 5 at 6. Simulan natin sa 6 at 10. Tingnan ninyo ang pagkasabi bago tayo bumalik sa 5. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Wow! Napakaganda ng kapahayagang ito, mga minamahal. Sapagkat may binanggit dito, magdadala sa atin ng inspirasyon. Wow! Sabihin natin, Lord, sana'y ako'y makasama doon sa unang pagkabuhay. Bakit unang pagkabuhay? Binanggit dito, mga minamahal. Mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit? Wala na sa kanilang kapangyarihan ang kamatayan. Yung tinatawag nating ikalawang kamatayan. Pastor, bakit may tinatawag na ikalawang kamatayan? Mamaya, sasagutin natin yan. Dito, mga minamahal, yung mga unang mabubuhay ay makakasama ng Panginoon. Ito yung sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa second time, sa ikalawa, dahil nung dumating siya, nung sinamatay sa cross, sa ikalawang pagdating niya, yung hinihintay natin, bubuhayin niya yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Ito yung unang pagkabuhay na tinatawag na mapalad at banal. Dadali niya ngayon sa langit. Sapagkat sasalubong ito sa mga alapaap. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 17. At sila'y maghaharing kasama ng Panginoon doon sa langit, mga minamahal, sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sa loob ng 1,000 taon na yan, hindi mabubuhay ang mga masama. Hindi mabubuhay, mga minamahal. Tingnan ninyo ha, iakyat mo natin sa talatang 5. Sabi riyan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Ayun, yung mga binabanggit dito, mga minamahal, sa unang pagkabuhay, hindi makasama ang mga patay na masama.
Bakit? Sapagkat ang layunin sa pagbuhay sa kanila ay para sila'y hatulan at parusahan, mga minamahal. At yun ay mabubuhay sila after na ng 1,000 years o ng 1,000 taon. At binanggit din dito, mga minamahal, hindi sila mabuhay hanggang matapos ito at hindi sila nakasama sa unang pagkabuhay na tinatawag na mapalad, mga minamahal. Kaya kung kayo tatanungin, alin bang gusto nyong pagkabuhay? Unang pagkabuhay na tinatawag na mapalad, banal, o sa ikalawang pagkabuhay na tinatawag, mga minamahal, na tatanggap ng parusa at ng hatol, mga minamahal? Kayo ang mag-isip, kayo ang mamili, mga minamahal. Para makasama ka sa unang pagkabuhay na maguli na tinatawag na mapalad, na tinatawag na banal, na sasalubong sa Panginoon sapagkat bibigyan ng buhay na walang hanggan at makakasama ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa binasa natin kanina sa Juan 11:25, sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Maglingkod sa Kanya, ipasakop ang buhay sa Kanya, mga minamahal. Ngayon, napansin ninyo na meron dalawang pagkabuhay. Pero pareho silang bubuhayin. Ang hininga galing sa Panginoon, pero yung masama, hahatulan, mga minamahal. Ano po? Hahatulan. Dahil binasa natin kanina na hindi sila mabuhay ang masama hanggang matapos ang 1,000 taon. Kapag sila, mga minamahal, ay bubuhayin, babalik sa kanila, ang masaklap ay dadayain sila ni Satanas. Ano ho? Kaya sama-sama silang masusunog sa apoy, mga minamahal. Basahin natin, ha. Sa aklat po ng 20 ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 7 hanggang 9. Ituloy mo lang yun natin. Iyon. At kung matapos ng 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan. Talatang 8, sabi rito, at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Napansin niyo, mga minamahal, ang bilang nitong masama na hindi naligtas, na dinaya ni Satanas o dadaya ni Satanas sa huling panahon, ay ito yung mga masama na parurusahan. Hindi ito naligtas, mga minamahal. Makikipagdigma sila. Bakit? Sapagkat after ng 1,000 taon, bababa ang bayang banal, yung New Jerusalem, na naroon yung mga matuwid, yung mga naligtas, at gigirahin nila. Mga minamahal, ang dami ng masama tulad ng buhangin sa dagat. I am praying na walang isa man sa atin, sa mga taga-subaybay natin, sa kanyang pamilya, na makasama doon sa dawi ng gaya ng buhangin sa dagat na masama, kundi doon sa loob ng bayang banal na mga naligtas, mga minamahal. Bakit po huwag tayo makasama dito dapat? Sa verse 9, ito ang ating mababasa. Sabi dito, talata 9, umakyat sila sa malawak na lupa at pinaliguran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ito yung bayang banal na New Jerusalem. Ngunit, nung sila po'y nagpapalibot at gusto nilang girahin, what will happen to them? Next, sabi rito, nasaan yun? Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok, sila'y sinunog, mga minamahal. Talatag 10, napansin niyo, sabi rito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inagi sa lawa ng apoy at asopre, na kinaroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Napansin niyo, mga minamahal, ito'y napakalungkot. Dahil yung mga nadaya ni Satanas, mga hindi naligtas, mga minamahal, ay uulanan ng apoy at asopre. Lawa ng apoy, mga minamahal. Ang tawag doon, ikalawang kamatayan. Talon mo nga natin sa verse 15. Sapagkat yung mga taong ito hindi nakasulat sa aklat ng buhay kaya hindi sila naligtas. Sa talatang 15, at ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy, mga minamahal. Kita ninyo yan? Pagka hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay itinapon, mga minamahal, sa lawa ng apoy. Ito'y nakakalungkot, mga minamahal, sapagkat itong lawa ng apoy na binabanggit, impyerno ito. Itaas po natin sa verse 14. Kahit yung mga, ito binanggit, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. O ano tawag doon? Ito
ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, mga minamahal. Ito'y nakakalungkot. Kaya doon sa tanong ni kapatid na Neselin, ano po, kapag ka namatay ang tao, pareho naman mamatay ang matuwid ang masama sa ating panahon, ang magandang balita doon sa matuwid, dahil bubuhayin ng Panginoon doon sa mga may pananampalataya sa Kanya, sa ikalawang pagparito niya. Yun naman pong masama, grupo ng mga hindi mananampalataya, nagpadaya sa Satanas, na sila'y nagtangka pang lulusob doon sa bayang banal. Mamamatay din naman, pero bubuhayin din. Bakit bubuhayin? Para hatulan. Bababa ang apoy at asupre sa kanila at sila po'y mamamatay sa ikalawang kamatayan, mga minamahal. Alam nyo, ilan sa mga tinatawag natin na mga katangian ng mga tao makaranas nito ay nasa 21:8 ng Apokalipsis. Tingnan niyo, mga minamahal, ha. Sabi rito, 21:8. Ngunit sa mga duwag, mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Napansin niyo, mga minamahal, binanggit uli yung ikalawang kamatayan. Ilan ito sa mga description at mga behavior ng mga taong makaranas dito, mga minamahal. So these people are unrepentant people. Mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Nakakalungkot, mga minamahal. Kung mayroon man dito sa bawat isa may mga ganito, we have to repent while there is time, mga minamahal. Kailangan natin magsisi habang may panahon. Dahil ang ating Panginoon ay naghihintay sa bawat isa sa atin. Ano ho? Kaya kapatid na Neselin at sa lahat ng mga taga-subaybay, ibabalik po ng Panginoon ang buhay. Nga lamang, good news sa mga may pananampalataya, bad news sa hindi mananampalataya, dahil sa good news, may buhay na walang hanggan. Dito sa kabila, sa bad news, may paghatol, susunugin sa apoy, at maranasan ang ikalawang kamatayan, mga minamahal. Ano po?